Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. Tatlong barkong pandigma ng Pilipinas at Estados Unidos naglayag sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Ipinagpatuloy ng Pilipinas at United States ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea sa huling araw ng Maritime Cooperation Activity. Dalawang barkong pandigma ng Philippine Navy, ang BRP Jose Rizal at BRP Gregorio del Pilar, ang nagsagawa ng cross-deck operations, Officer of the Watch maneuvers, at publication at communication exercises kasama ang USS Gabriel Giffords. Ang aktibidad na ito ay inaasahang magtatapos sa November 23, kasama ang USS Giffords na humiwalay sa kanluran ng mainland Palawan. Ang USS Gabriel Giffords ay naglalayag sa West Philippine Sea mula noong Miyerkules. Ang nasabing littoral combat ship ay nagsagawa ng passing exercise kasama ang Navy corvette na BRP Conrado Yap, kasama pa ang P-8A Poseidon spy aircraft ng US na nagbabantay naman sa himpapawid. Sa aktibidad na ito, nakita rin ng Poseidon aircraft ang isang sasakyang panghimpapawid at barkong pandigma ng China. Ang Pilipinas ay nag-enlist ng mga dayuhang puwersa para magpatrolya sa South China Sea at nagudyok ng kaguluhan mula noong Martes. Sinabi ito ng Southern Theater Command ng militar ng China noong Huwebes. Sinabi ng China na pananatilihin ng kanilang militar ang mataas na pagbabantay, determinadong ipagtanggol nila ang pambansang soberanya at mga karapatan at interes sa pandagat, at buong tatag na pangalagaan ang kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Sinabi ng mga opisyal ng Pilipinas na ang kanilang militar at ang US ay naglunsad ng magkasanib na pagpapatrolya noong Martes sa dagat malapit sa Taiwan. Sinabi naman ng Chinese Foreign Ministry na nilinaw ng China ang posisyon nito sa Pilipinas at sa US, na ang Philippines and US Joint Patrol ay hindi dapat pahinain ang teritorial na soberanya ng China at mga karapatan at interes sa pandagat. Hindi kaagad tumugon ang Philippine Foreign Ministry at ang National Security Advisor's Office para magkomento tungkol sa sinabi ng China na ito. Isang American surveillance aircraft ang sumama sa mga patrol ng Estados Unidos at Pilipinas sa West Philippine Sea noong Miyerkules, na ipinadama ang presensya nito sa rehiyon na hinahawakan ng tumitinding tensyon sa karagatan. Isang sasakyang panghimpapawid ng China at barkong pandigma din ang nagpakita, na tuklasan ng US Air Force ang ilang eroplano at sasakyang pandagat ng China, habang nakatuon sa pagsubaybay sa pagsasagawa ng passing exercise ng mga barkong pandigma ng US at Pilipinas sa Lubang Island sa Mindoro. Ang ehersisyo ay ang highlight ng 3 araw na bilateral na aktibidad na nagsimula noong Martes hanggang Huwebes. Sinabi ni Lieutenant Commander Timothy Klein ng Patrol Squadron 8 ng US Navy na lahat ng mga layunin ng misyon ay natugunan sa panahon ng paglipad. We got out and conducted our normal routine patrol of the area and met up with the forces that were out there conducting the maritime security activity operations, and we're able to provide eyes in the sky and ensure that they were interacting professionally and safely with all folks involved that were in the vicinity. So happy to announce it was a mission success. Gayunpaman, sa overhead flight nito, natukoy din ng Poseidon ang isang sasakyang panghimpapawid ng China at barkong pandigma sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, na may layong 200 nautical miles bilang mandato ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Namataan ang frigate ng People's Liberation Army Navy Jiangkai na nakabuntot sa bilateral maritime patrols. Walang nangyaring hindi kanais-nais na insidente, ngunit ang barkong pandigma ng PLA na ito ay dumating na kasing lapit ng humigit kumulang 5 nautical miles mula sa USS Giffords, ayon sa crew. Gayon din, kinilala rin ng US Air Force ang sasakyang panghimpapawid ng China na pinalipad, ay isang Shaanxi Y-9 transport aircraft ng PLA. Sinabi ni Klein na ang American surveillance aircraft ay tumawid lamang hanggang sa 105 nautical miles sa timog kanluran ng Lubang Islands, at ang mga Chinese asset ay namataan malapit dito. Ibinulgar naman ng Armed Forces of the Philippines na maraming bansa ang naghahanap upang magsagawa ng joint exercise sa Pilipinas, ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar noong Huwebes.
Marami po ang gustong magkaroon ng joint activities with us. We are ironing out the necessary terms, preferences, agreements so that magkaroon po tayo ng tamang proseso, sundin natin yung tamang proseso. But the good thing is there are a lot of countries that are very interested in partnering with us in the conduct of several of activities na that will also, that we believe will also help us promote our national interest. But right now I cannot announce or name specifically what are these activities because these are work in progress. Nagkaroon na po tayo ng isang passing exercise with the U.S. Navy vessel, and it involves, of course, the offering of protocols and courtesy that is always executed whenever two vessels coming from different countries meet at sea. So, and at the same time, there will be exchanges of communications, there will be maneuvers, and those are the kind of activities that will make sure that interoperability of two naval units is enhanced through this activity. So this is part actually of the maritime cooperative activity between our forces and the U.S. forces, which fall under the Mutual Defense Treaty or the SEB-MDB approved activities. Ng pagsasagawa nitong Joint Air and Maritime Patrol na ginagawa po sa area sa ating West Philippine Sea. Ito po ay ang pag-assert natin ng ating sovereign rights sa ating maritime zone, and at the same time pag-promote po ng international convention that is in promotion of rules-based international order. Siguro naman maliwanag ang sinasabi ng batas tungkol sa mga features na nandyan po sa kabuuan ng South China Sea and in particular sa loob ng West Philippine Sea. China cannot claim sovereignty over these maritime features, over this maritime zone because the law says, which I'm referring to UNCLOS, it belongs to the exclusive economic zone of the Philippines. And therefore, what they are doing there is illegal and against the law of nature. So, halagang impormasyon tungkol po sa usapin na nagaganap sa West Philippine Sea, particularly this maritime cooperative activity, which will actually promote our national interests, which will develop the capability of the armed forces in making sure that our sovereignty and national territory are secured. Yan lang po, maraming salamat. Tinanong si Aguilar sa public briefing kung may iba pang ehersisyo matapos magsagawa ng joint patrol ang United States at Pilipinas sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Sinabi ni Aguilar gayunpaman, hindi niya maaaring ibunyag ang anumang karagdagang impormasyon sa ngayon. Gayunpaman, tiniyak niya na ang mga ito ay magtataguyod ng interes ng Pilipinas. Patuloy na nilalabag ng China ang Philippine Exclusive Economic Zone, na nag-udyok sa pagkondena ng mga bansa tulad ng US at Japan. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.